Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay pag-aralan po natin ang patungkol po sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya. Isa sa pinakamahalaga pong paksa na dapat pag-aralan po natin ay itong faith, salvation by faith. Kasi tayo po, naniniwala po tayo na mga kingdom citizen or kingdom people na naliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsampalataya. At para maipaliwanag po natin kung bakit sa pagsampalataya naliligtas ang tao, narito po ang maikling pag-aaral para lubos po nating maunawaan. Tanong, bakit sa pagsampalataya maliligtas ang tao? Ang unang punto po para maunawaan po natin, bakit nga ba sa pagsampalataya maliligtas ang tao? Number one, sapagkat may inalay na ang Diyos para mapatawad ang ating mga kasalanan. So yun po ang dahilan. Mayroon na pong ginawa na sakripisyo ang Diyos. Ang tawag po nito is the work of God or the work of Christ or the finished work of Christ. Meron na pong ginawa na provision, mayroon na pong ginawang paraan ng Diyos para iligtas ang tao sa kasalanan at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin sa Romans 3:25 siya ang inalay, yung siya po ay ang Panginoong Hesus. Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So pansinin niyo po, inalay ng Diyos bilang handog. Sino? Ang Panginoong Hesus. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Lahat. Sino? Lahat ng sumasampalataya. Lahat ng sumasampalataya o naniniwala na ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos ang ginawang sakripisyo para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sila po ay makakatanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Yun po ang unang sagot. Bakit sa pagsampalataya? Dahil mayroon na pong ginawa ang Diyos. Ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para iligtas ang tao. Hindi mo kailangang gumawa sa sarili mong kaparaanan dahil mayroon na pong ginawa ang Diyos. Parang ganito pong halimbawa, pumunta tayo po sa mall, tapos magkasabay tayong dalawa. Tapos ngayon, pagdating natin doon sa loob, namili tayo, lahat ng gusto nating bilihin, at kinuha mo lahat, napakarami ng kinuha mo. Pagdating natin sa counter, bigla pong may nagsabi na sa'yo, ma'am or sir, okay na po ma'am, may nagbayad na po ng lahat ng binili mo. Ano po ang magiging reaction mo? Magagalit ka ba? Siyempre, ang magiging reaction mo, ha talaga? Sige. Ang una mo mararamdaman ay pasasalamat dahil hindi mo inaasahan na mayroong gumawa nun para sa'yo. Noong parang ganun, ikaw ang kumuha, kumuha na ang gusto mo, tapos pagdating doon, wala kang babayaran dahil mayroon nang nagbayad. So, yun po ang konsepto. Bakit kailangan mong manampalataya? Dahil mayroon na pong nagbayad, mayroon nang gumawa. Ang tugon na lang po natin ay pasasalamat. At yun na lang ang ating tugon. Maniwala, magpasalamat. In Gawa chapter 10, verse 43, siya ay pinututuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya, note, bawat sumasampalataya sa kanya, ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kanino pangalan? Pangalan ng Panginoong Hesus. Nasaan ang kaligtasan? Nasa Panginoong Hesus. Siya po ang inalay para sa ating pong katubusan. Pangalawang sagot, bakit sa pagsampalataya maliligtas ang tao? Una, number one, sapagkat may inalay na ang Diyos para mapatawad ang ating mga kasalanan, ang kanyang anak. Pangalawa, hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Pansinin niyo po ang talata. Ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang ibig sabihin ng biyaya, grasya. You're not deserving but binigyan ka ng pagkakataon. Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Hindi ka kasama pero isinama ka. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kung mananampalataya ka. So sabi doon, at hindi sa ating sarili, hindi sa ating mga gawa. Walang taong maliligtas sa kanyang sariling gawa. Dahil sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng paraan para iligtas tayo. Ang gagawin mo na lang, manampalataya. Dahil hindi ka nga pwedeng iligtas ng iyong mga gawa, gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos. Pastor, mabait naman po ako. Pastor, nagsisimba naman ako. Pastor, marami kong ginawa. So, kahit ano pang ilista mo, kung yun ay ginawa mo, hindi yun magiging basehan para maligtas ka. Maliligtas ka sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at paniniwala at pagsampalataya sa ginawang sakripisyo ng Diyos para sa iyo. Ginawan ka ng paraan ng Panginoong Diyos. Para maunawaan mo to, balikan mo yung lesson number 1 natin, yung kaligtasan, at maunawaan mo ang sinasabi ko ngayon dito. Pangatlo, hindi tayo mapapahiya sa pagsampalataya
pagsampalataya kay Jesus. So, yun ang magiging resulta. Kapag tayo po ay nanampalataya, hindi sa ating mga gawa, kundi sa ginawa ng Diyos, ang resulta po, hindi tayo mapapahiya sa pagsampalataya kay Jesus. Roma 10:13, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya, kanino? Sa Panginoong Hesus, ay hindi malalagay sa kahihiyan. Nagbibigay ng katiyakan ang Biblia ng lahat ng sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hindi mapapahiya. Darating ang panahon, pagdating ng Panginoong Hesus, tayo po ay taas noo tayo na papasok sa kaharian ng Diyos, hindi dahil mayabang tayo, kundi ipakita na hindi tayo nagkamali sa pagpili sa Panginoong Hesus, sa pagsampalataya, sa pagtanggap ng kanyang mga sakripisyo sa cross at pananampalataya sa Kanya. Po ang dahilan bakit sa pananampalataya maliligtas ang tao dahil may ginawa na ang Diyos sa sakripisyo, yun ang kanyang anak, at walang kanino mang gawa ang pwedeng magligtas sa atin. At pangatlo, ito ang result, hindi tayo mapapahiya kung tayo ay magsampalataya sa Panginoong Hesus. So magandang araw, kung hindi ka pa nananampalataya sa Panginoong Hesus, ito ang araw para manampalataya ka sa sakripisyo na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus para ikaw ay maligtas. Naway pagpalain ka ng Diyos, naway gabayan ka ng Diyos, naway ang banal na Espiritu ay sumayo at maunawaan mo ang aking itinuturo ngayong araw na to. Pagpalain ka ng Diyos. Magandang araw sa iyo.